Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Morning. Lahat po ng naririto sa church at lahat po ng nanonood sa kanilang sama kayo naroon kung kayo nasa tahanan at kasama namin kayo sa live streaming. Today, we're going to talk about a very important aspect. Sa pong aspeto ng buhay ng isang mananampalataya na napaka-importante. Ano po yan? And that is giving. Pagbibigay. Actually, giving back to God. At ang ating pong talata ay makikita sa aklat ng 2 Korinto. Familiar po tayo dito, chapter 9, verse 6 to 8. Ano po? Ang sabi po sa verse 6, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Verse 7, sabi po sa 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Nakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat Ikaw ang tuloy-tuloy na nagbibigay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang kauna-unahang nagbigay. Kaya kami ay dapat matuturin na magbalik sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat hindi mo binibigo ang bawat isa sa amin. Lahat po ng aming mga pangailangan sa araw-araw ay tuloy-tuloy mong pinagkakaloob. Purihin ka, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan. Alam po natin, mga kapatid, we know that everything we have in this world comes from God. Sa mga mananampalataya po, hindi po problema yung statement na yan. Alam natin, ang lahat ng bagay, gaano mang kalaki, gaano mang kaliit, galing po yan sa Diyos. Pero may mga tao po na hindi po nila matanggap yung bagay na yan. Bakit po? Sa kanila, kaya sila kumikita ng malaki dahil sila'y masipag, sila'y matalino, sila'y magaling, maghanap buhay. So, yung statement na yan, na everything in this world comes from God, hindi po nila yan tinatanggap. So, dahil hindi nila tinatanggap, wala rin silang obligasyon na magbalik ng anuman sa Diyos. Pero sa atin, mga mananampalataya, meron po tayong obligasyon na magbalik sa Diyos. Now the question is, how are we going back to give back what is required of God? How are we going to give back what is required of God? Paano tayo magbabalik ng kinakailangang ibalik natin sa Panginoon? Unang-una po, we should give generously. Yan. Ulitin nga po natin yung word, generously. Yan. Ano po ibig sabihin yan? Generous. Talagang kumbaga, mapagbigay talaga. Sa aklat po ng Exodo 36, verse 3, and they received from Moses all the contribution that the people of Israel had brought for doing the work on the sanctuary. They still kept bringing him free will offerings every morning. So isa pong napagandang salita na matututunan natin dito. Free will offerings. Kumbaga kung ano yung nasa iyo, yun yung kung ano yung sa pakiramdam mo, yun. So tuloy-tuloy daw sila na nagbibigay, And then sa 36:4, so that all the craftsmen who were doing every sort of task in the sanctuary came each from the task that he was doing. So may mga gumagawa po kasi pinagagawa nila yung templo
ng Diyos, under construction ng mga panahon na yon. So yun pong mga craftsmen ay pumunta kay Moises. At anong sabi nila sa 36:5 ng Exodo? And said to Moses, the people bring much more than enough for doing the work that the Lord has commanded us to do. Ano po problema nila? Positive. Positive problem. Bakit positive? Yung dinadala ng tao para gamitin sa construction, sobra na. Wala nang mapaglagyan. Ano? So positive ang problema. So anong ginawa ni Moses? 36:6. So Moses gave command, and word was proclaimed throughout the camp. Let no man or woman do anything more for the contribution for the sanctuary. So the people were restrained from bringing. No? Grabe yung pagbibigay ng mga tao doon sa proyekto ay sobra-sobra na kinakailangang pigilan ni Moises. No? Kailan kaya mangyayari mga kapatid? Grabe, no? Sa dami ng binibigay ng mga tao para doon sa kanilang construction, ay pinatigil ni Moises dahil sobra na. Sabi sa 36:7, for the material they had was sufficient to do the work and more. Sobra na. Wala nang mapaglagyan, kaya pinigilan ni Moises. No? And then number 2, we should give regularly and systematically. 1 Corinthians 16:1, ano po sinasabi diyan? Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. So ano pong instruction? On the first day of every week, Sunday is the first day of every week. No. Hindi po ito yung huling araw. Ito po ang unang araw ng linggo actually, Sunday. Monday, pangalawa na po yun. Hindi po yung Monday ang first. So sabi niya, on the first day of every week, each of you is to put something aside, iniipon na, no? And store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. So nakaipon na siya, nakahanda na. So give regularly and systematically. Letter A. Ano pong rule? According to income. Deuteronomy 16:17. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God that He has given you. So yung giving is according to income. Pag kumikita ka ng 100 pesos, sabi nga ay ang tithes ay 10%. Ano? So magkano dapat ang binabalik sa Diyos? 10 piso. So 100 pesos. Ano? Pag kumita ka ng 10,000, dapat 1,000. Ano? Pag kumita ka ng 1,000,000, magkano? 100,000. No? Ang iba, pag tingin na, aray. Ang laki na nun. 100,000 na, no? Parang mahirap na ibigay. Pero tingnan mo, magkano yung natira? 900,000 pesos. Malaki pa rin, ano? 1 times 9. So, hindi pa rin tayo lugi. Ano? Dahil yun lang ang hinihingi sa atin. Pero ang sabi nga po, lahat ng bagay galing sa Diyos. Kahit ito ibalik natin lahat sa Kanya, hindi pa rin tayo nakalamang. No? Mas malaki pa rin ang binigay niya. Sapagkat pati yung ating sariling buhay, galing din po yan sa Kanya. Ano pa? Matthew 5:42. Give to the one
who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. So ibang klaseng giving naman ito mga kapatid. Hindi ito pagbabalik sa Diyos, ito po ay pagbibigay naman sa kapwa. So pag mayroong humihingi, kaya nating bigyan, bigyan daw. No, give to the one who begs from you. And do not refuse the one who would borrow from you. Yung nangihiram. Pag sinabing hiram, anong dapat gawin? Ibinabalik. Amen? Meron nung kasi nagsasabi, pahiram, pero nasa isip niya, pahingi. Iba ho yun. Dapat kung hiram, hiram talaga. At doon naman sa nagpapahiram, sabi ng banal na kasulatan, huwag mong lalagyan ng tubo. Yan. Ang mga Kristiyano ay hindi po marunong maglagay ng tubo. So, bawal tubuan ang pinapahiram natin sa ating, lalo na sa mga kapatid. Letter B, with simplicity. Paano simpleng-simple lang? Romans 12:8. The one who exhorts in his exhortation. Kung ano daw binigay sa atin ng Diyos, mahusay ka mag-exhort ka. The one who contributes, paano? In generosity. The one who leads with zeal. The one who does acts of mercy with cheerfulness. So kung ano pong binigay sa atin ng Diyos, gawin natin ng very simple lang. With simplicity. Huwag nating pahirapin. Number 3, we should give voluntarily. Voluntaryo. 2 Corinthians 9:7 ulit, up to 8. Sabi dyan, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, hindi raw dahil sa napipilitan lamang, kundi voluntarily. Sapagkat gusto ng Diyos na makita na habang nagbibigay ay masaya yung nagbibigay. At sabi niya sa Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons, you received without paying, give without pay. So, yung mga ganyan na trabaho, yung pananalangin para sa patay, kung kaya niyong bumuhay ng patay, kung kaya niyo magpagaling ng mga lepers, kaya niyo magpalis ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, so, huwag daw tayong humingi ng anumang kapalit sa mga ganon. Prayer for the sick, prayer for the dead, to rise, Hindi yung prayer for the dead para lumipat yung kaluluwa, galing sa kung saan man patungo sa langit. Wala po nun. At ang sabi diyan sa Luke 8:38, Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. So kung tayo po ay gumagamit ng timbangan, dapat tamang timbangan. Kasi ibabalik din daw sa atin yan. Kung ano man ang ginamit mo, kung mali, mali din ang ibabalik sa iyo. At sa Matthew 19:21, tungkol dito sa isang mayaman, tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, ano pa ba kulang ko para ako ay mapapunta sa langit? Sigurado na ako ay mapapunta sa langit. Jesus said to him, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. So ano pong dapat niyang gawin? Magbenta raw yung kanyang pag-aari at magbigay sa mahirap. And then, come and follow Him. Follow Jesus Christ. Yung pong panahon na yun, ay personal, na nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang invitation ay personal na invitation. Ang sabi niya,
ibigay mo yung kayamanan, yung pinagbilhan mo, ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Ano ho? Hindi ho para sa lahat ito, ano ho? Para lang doon sa nagtanong sa kanya. So anong pinili ng tao? Mas pinili niya yung kanyang kayamanan kasi napakayaman niya, no? Kaya nga sinabi ng Panginoon, mahirap pumasok sa pintuan ng kalangitan ang taong mayaman, no? Pero hindi imposible, ano ho? Sapagkat sa Diyos, lahat ay pwedeng mangyari. No? And then, give joyfully, masaya. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7 ulit, each one must give as he hath decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? And then, give worshipfully. May kasamang worship. 2 Corinthians 8:2. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Begging, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking parts in the relief of the saints. Ayan. Ito po yung Macedonian church na sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi sila mayaman na church. Pero sila po ay nakatulong pa rin, no? Sabi nga dyan, beyond their means, no? Extreme poverty. So yung kanilang kahirapan ay talagang matindi, no? Kaya lang, kahit na sila nahihirapan, nakatulong pa rin sila sa ibang iglesia, no? Nung panahon na yon. At sabi niya sa 8:5, and this not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. So kaya pala sila ay nakapagbigay dahil ipinagkaloob muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Ano? So kasunod nun ay hindi na mahirap ang pagtulong sa kapwa. Number 6. Give proportionately. Nabanggit na rin halos kanina, no? 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week, it's of use to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. No? So proportionately, kung gaano tayo pinagpala ng Diyos, dapat ganon din tayo magbalik ng pagpapala sa Kanya. Number 7, give sacrificially. Yan. Ito, medyo may kahirapan po ito, no? May kasama ng sakripisyo ang pagbibigay. 2 Corinthians 8:1, umpisa natin. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. Ito yung binabanggit, no? Churches of Macedonia. 8:2, for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. So napaka-generous ng kanilang pagbibigay, kahit sila po'y hirap na hirap. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, higit pa sa kanilang kaya, of their own accord. No? Number 8, give quietly. Tahimik lang. Sabi niya sa Matthew 6:1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Alala ko yung mga post ng post, may hawak na cheque, pinagkakaloob dito sa ganito, nakapost. Dami nakakapanood, no? So, kitang-kita. Yun po ang sinasabi rito, no? Huwag daw nating i-announce.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward. Ano yung reward? Napuri ka na eh. Pinuri ka na ng iba eh. Wow, ang galing naman, no? Ang bait naman ni ganito. Nagbigay siya ng ganyang kalaki doon sa sa charity. Yan. Naka-announce. Kitang-kita. Sino pong gumagawa niyan? Usually, yung mga kakandidato, no? Di ba? Yung mga pictorials na ganyan, no? Nagbibigay sila ng ganito, tulong sa ganyan, tulong sa ganon. Yun po. Para pagdating ng eleksyon, ito, nagbigay ito. Nagbigay ito ng ganito. Yan. So, iboto natin dahil mahusay ito. Magaling. Yan. So, don't let your left hand know. Sabi nga, when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Imaginein mo, no? Parehong kamay mo yan. Pero sabi, hindi dapat alam nung kanan ang ginagawa ng kaliwa pag ikaw ay nagbibigay. No? Particularly sa pagbibigay po yan. At sabi niya, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Pag ang Diyos pong nagbigay ng reward, hindi ka lugi, kapatid. Amen? Walang kalugi-lugi po yan dahil alam ng Diyos kung ano ang karapat-dapat ibigay sa iyo. And last point, mga kapatid, napakagandang point. There will be God's provision for the giver. Sabi sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. Kaya tayo binibless, so that you may abound in every good work. 9:9, as it is written, He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. So, blessing endures forever. 9:10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. And 11, you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. No? Dugtong-dugtong na po yan. Dahil sa ginagawa mong kabutihan, dahil sa blessing na natatanggap mo, sinishare mo, ay nandyan na po. Marami pong magpapasalamat sa Diyos. 9:12, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. No? And 13, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. No? So napakaganda po ng mangyayari pag tayo po ay sumunod sa ating Diyos pagdating sa pagbibigay. No? Dalawang klase, pagbabalik natin sa Diyos at pagbibigay sa ating kapwa. So, ang summary po ng ating pinag-usapan, una, giving back to God. No? At ang ating talata ay 2 Corinthians 9, 6-8. Number 1, we should give generously. Number 2, we should give regularly and systematically. According to
our income with simplicity. Number 3, we should give voluntarily. No? Hindi napipilitan lang. Number 4, we should give joyfully, masaya. Number 5, we should give worshipfully. May kasamang pagsamba. No? Number 6, give proportionately. Number 7, give sacrificially. Number 8, give quietly. And number 9, there will be God's provision for the giver. Tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo at para po sa ating conclusion, tayo po ay muli aawit at mananalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong pagbibigay, giving, no, is a command from God. But God does not want it to be compulsive on our part while doing it, no? Bagamat inutusan tayo ng Diyos na magbigay, hindi po niya ninanais na ang pagbibigay natin ay dahil lamang inutusan tayo. No? Our giving should be cheerfully done and voluntarily done. Sabi niya sa Malakay 3:10, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. No? I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Kapag tayo po ay nakasunod, mga kapatid, dito lamang po, nasabi ng Panginoon na hamunin ninyo ako. Testingin ninyo ako dito sa gawaing ito, sabi niya. Put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Nangyari po ito sa pagpapagawa nila Moises, no, ng kanilang templo. Siya na mismo ang nagsabi sa mga tao, tigilan nyo na. Sobra-sobra na ang pagpapala na ibinigay niyo. Ito po ang katuparan itong Malakay 10 sa kanila. Sa atin ay pwede rin po itong matupad. Upang makita ng mga tao, and they will call the members of the CBCC or CBCC Church is a blessed church. Sapagkat nakikita nila ang pagpapala na binubuhos ng Diyos sa ating bahay-sambahan, sa ating bawat isa sa atin. To God be all the glory, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, ng lahat ng nasa amin ay galing lamang sa iyo, O Diyos. Gaano man kalaki ang amin pong binabalik sa iyo, Panginoon, ay napakaliit nito kumpara sa iniiwan mong blessing para sa bawat isa sa amin. Panginoon, turuan mo po kami na matutong magbigay ng tama. Turuan mo po kami na matutong tumulong sa aming kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Naway matuto kami, O Diyos, na pahalagahan lahat-lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. At ang lahat ng ito ay magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian dito sa lupa. Purihin ka, O Diyos, purihin ka.
Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin